Pastayin natin. I'm back, attorney. Galang. Pinalakas talaga. That fixes it by combining every... Kamusta Itong news na to at ilang minutes? 3 minutes! Sakto lang! Siyempre, mahirap naman mag-judge dito mga kaklir. Kailangan pa rin nila siyempre ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Pero ito ang latest mga kaklir. Matapos Maxwell doon, pinakakasuhan ngayon ng NBI Bulacan sina former Senator Bong Revilla at Senador Jinggoy Estrada. Naku po! Na yan sa pagtanggap umano ng porsyento sa flood control projects. Narito ang exclusive agenda report. Mas pinalakas! Hindi naman si resigned Congressman Zaldico ang pinakamalaking pangalan sa listahan ng mga pinakakasuhan sa flood control scandal. May sounds ba? Naririnig niyo ba? Sa ng Billionaire News Channel, dated November 20, 2025, nagpasa ng motion to include additional respondents ang NBI Bulacan South District Office para isama si dating Senador. So, mga kaklir, upon further investigation, okay, natin ng konti Oops. Wait, yan. On October 23, 2025, the complainant filed NBI. Ang complainant and NBI filed before this office. Okay, teka lang mga kaklir natin. Start ito. Saan siya nag-file? DOJ. Sa... Teka lang mga kaklir. Mukhang sa... Scandal. Sa nakuhang dokumento ng Billionaire News Channel, dated November 20, 2020. So, motion to include additional respondents and admit additional evidence. So, ang dati nila kinasuhan mga kaklir ay si Henry Alcantara, RJ Dumasig, JP Mendoza, Emily Tahuat, Juanito Mendoza, Cristina May Pineda, and Sally N. Santos. Ang project nito ay sa Bulacan. Liwayway Castillo, shout out. So, ang nag-investigate ay NBI Bulacan South District Office, nire-represent ni Ivan Bernard Samson. So, dito mga klira, wala ditong mention si Hernandez. No? Wala. Okay, tuloy tayo. 25, si Bryce Hernandez wala. Additional respondents Ayun, ang meron. NBI Bulacan South District Office. Teka lang. Although meron na dito na una si Alcantara, upon further investigation by the complainant, it appears there is sufficient evidence to charge additional respondents. Namely, Ramon Bong Revilla Jr., Aray. Roberto Bernardo, Gerard Opulencia, and Henry C. Alcantara. So, nagdagdag siguro sila dito. In-include dito ulit si Henry Alcantara. Sige, tuloy. Para isama si dating Senador Ramon Ah. Revilla Jr. sa mga dapat kasuhan ng 2 counts of graft. Ang ebidensya ng NBI ay base sa affidavit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na kasama rin sa mga pangalang ipinadadagdag nila. Senator Ramon Bong Revilla Jr. I have a close and friendly relationship with Senator Ramon Bong Revilla, Boom. and we go all the way back since the time of Amay Bisaya and Mayor Viseo, who first introduced me to the former legislator while I was still the district engineer in Laguna sometime in 2005 or 2006. Ayon kay Bernardo, noong nakaupo pa si Revilla sa 19th Congress, humingi raw ito ng listahan sa kanya ng mga pwedeng pondohan na proyekto para makatulong sa kanyang election campaign. So, lumapit. So, papalabasin, mga kaklir, na proponent siya para lalabas na proyekto niya. No? Diba? Instead na proyekto yun ng gobyerno, pondo ng taumbayan, diba? Mula sa tax, yun ay papalabasin na siya yung proponent. Kasi para daw sa kanyang eleksyon eh. 25% umano ang hininging commitment. No. Ibig pala sabihin, hindi lang proponent siya, hindi lang siya yung pogi ang dating. Mukhang may pondong hihingin, no? Yun, nakala ko papogi lang. Kasi di ba para bang project of ganyan, di ba? Pogi yun, di ba? So lumalabas sa kwento, mga kaklir. Ito yung kwento lang. Salaysay lang ito. So tayo dito, mga kaklir, observer lang tayo dito. Observer tayo dito. So, humingi siya ng project, pampapogi, siya yung proponent, and at the same time, mukhang merong lumalabas na kickback. Sige, tuloy natin.
25% umano ang Ulit. hiningin commit na pwedeng pondohan na proyekto para makatulong sa kanyang election campaign. 25% umano ang hiningin commitment ni Revilla sa kanya. 6 na Okay, kasi sinabi naman ni Bernardo na magkaibigan sila. Lagi magkausap, 'di ba? Hindi siya nahiya na humingi ng tulong kay Bernardo kasi magkakilala naman sila. Okay? Dumiretso. Well, kasi si Bernardo, mga ka-clear, may connection din ito. 'Di ba? Sa City of Manila dati. Darpati siya na City of Manila sa panahon ni Mayor Estrada. So, ang mapapalabas ba nito kaya sila rin ay naging magkakilala ni Revilla? Is it because of Senator Jinggoy? Pwede bang ganun yung connection? Diba? Kung i-connect natin kay Mayor Joseph Estrada, anak niya si Senator Jinggoy, kaibigan niya si Senator Bong Revilla. Pwede bang ganun? Nagtatanong lang hindi pa tayo nagbibintang dito. Kinoconnect lang natin kung ganun nga. cardboard boxes na may hindi bababa sa 20 million pesos at isang paper bag na may 5 million pesos. Ang Kailangan, the untraceable cash was placed inside 6 carton boxes with about 20 million in each box and 1 paper bag containing 5 million. So 25. Bernardo called Revilla to schedule the turnover. Bernardo himself went to see Revilla to personally hand over the 125M. He even recalled having to wait for 1 hour at a nearby gas station before Revilla's security guard allowed him and his driver entry into his residential compound at number 305 Aguinaldo Highway, Bacoor. itinurn over umano ni Bernardo kay Revilla. Absuelto sa plunder case si Revilla noong 2018 kaugnay ng pork barrel scam. Ang co-accused noon ni Revilla na si Senador Jinggoy Estrada pinasasampahan din ng patong-patong na kaso ng NBI. Ayon sa NBI, ang personal relationship ni Estrada at Revilla ay malaking factor sa kung paano sila nagkaroon ng linya pagdating sa kickbackan. Ayun. Yun nga. Di ba kanina, mga ka-clear, kasi magiging common denominator na lalabas dito para kay Bernardo. Ay itong si Senator Jinggoy. Yeah, yun yung pinapalabas nila dito, mga clear. Kasi magkaibigan si Senator Jinggoy, saka si Senator Revilla. And then, galing nga sa Manila itong si Engineer. Mga basat live to as in ngayon, 9:17 live. Hindi po tayo delayed. Live po tayo kay Attorney Claire. Bernardo, na Yusek. Diba? So, yun yung nakikita nila na pwedeng connection. Pero, again, mga clear, dapat talaga kung ikaw ay magsasampa ng kaso katulad ng ginawa ngayon ng NBI, hindi pwedeng kaso lang. So dapat talaga malakas yung ebidensya kasi yun naman din yung gusto ng Pangulo. 'Di ba? Dapat malakas yung ebidensya kasi sayang yung effort. Ang daming resources nito na masasayang tapos hindi rin naman matutuloy or hindi mapapanindigan yung pagsasampa ng kaso. Ito yung nakikita ko, mga Krira, di ba? Na-acquit. Acquitted naman si Senator Bong Revilla before sa unang kaso niyang plunder. Di ba? Pero tandaan natin, mga kaklira, kung plunder ang kinakaso dito. Sa pag-aaral ni Ombudsman Boying Rimulya, mas mahirap daw i-prove ang plunder. Ang malversation of public funds at nandoon lahat ng elemento, mas madaling ma-prove. Kaya sabi niya, for him, hanggat nandiyan yung elemento ng malversation of funds, he will go for malversation of public funds rather than plunder. Diba? Kasi baka nga mahirap i-prove sa court, tapos ma-acquit din. Kasi hindi proven beyond reasonable doubt. Kasi natatandaan natin, mga clear, itong si Senator Bong Revilla, meron tong desisyon ng korte, Sandigan Bayan, na pinababalik sa kanya 124 billion. Diba?
Ayan, ordered to return. Ha? Yeah. At lumalabas dito mga klip, pinakita ko na sa inyo before, na based sa AMLAC, yung 124.5 million Si Sarah nasa dahig. ay nakita sa kanyang bank account. Hanapin nga natin yan. Wait lang mga klip. Although pinakita ko na Really? siguro yung mga bago, baka hindi nila makita. So, base doon sa record, wait lang, wala. Base sa records, mga klip, yun nga, AMLAC ang naka-trace na yung 124.5 million ay nakita sa kanyang bank account. Kaya ang decision dito ngayon ng Sandigan Bayan ay isoli. Ba? Alam po, nawala dito. Nawala. Teka lang po. Oops. Ito ba yun? Yan. Ay, ba't lumalabas to? Ano ba yun? Iba na nga lang. Alam po, mga clear. Wait ako lang. Wait lang. Hanap tayo ng news. Okay. Ito. Sa Philstar tayo. Again guys, sa mga bagong pasok, baka naman like tayo babasat. Baka naman. So, may dahilan Cut May dahilan like ang Sandigan Bayan para ipabalik sa kanya. Revilla acquitted but ordered to return 124 million in public funds. Pero up to now, parang hindi pa to nababalik mga kaklik. Kasi sinasabi nila, acquitted ako hindi naman ako party dyan na pinapasoli yung pera. So, parang yun ang naging kanilang depensa. Yan. So, ayan, in view of the discussion, pursuant to Article 100 of the Yun, revised penal 77 code, likers. Salamat. accused are held 27 like natin, 77. solidarily and jointly liable to return the national treasury the amount of 124.5 million. Yan. So, pinababalik yan at hanggang ngayon, although acquitted siya, hindi naman to nabalik, mga clear. Hinanan po dito. At basta meron sa AMLAC. Iwayway, malamang. Inilabas Magkumpare. para sa Rappler yata yun. Inilabas na. Kita ko ba? Malamang. Ano pa tayo ba? Ayan, won't return, Bong Revilla won't return 125M to the government. Ayan, sabi nila. Okay? Ombudsman insists, Bong Revilla liable to pay 125M. Tingnan natin to inquirer. Yan. Maiksi lang to. Basta meron isang article dito lumalabas mga kli, yung AMLAC mismo ang nakatrace na itong amount na to ay nakita sa bank account. Okay. Ito. 5 years on. April 17, 2024. Court yet to collect 124 million. Ay, ito lumalabas. Iba't ba? Lumalabas to. Okay, ayun na. Sige na, di bali na. O, yun na mga ka-clear. Wait lang, tanggalin ko muna. Ayan. So, in other words mga ka-clear, ang NBI nakitaan ng ebidensya. Agoy, Mula sa testigo na si Hernandez, si Bernardo. Ay, Bernardo. Na dapat isama. Si Senator Revilla at saka si Senator Jinggoy Estrada. Aray. Okay? Sige, tapusin natin mga... Si Villanueva, attorney. Si Villanueva. Ha? Yung dramatic Villanueva, hindi ba kasama? clear, para ma-explain pa natin. Nako po. Mag-iiyakan sila lalo. Basehan din ng NBI at affidavit ni Bernardo. Ayan, ito. I have known Senator Jinggoy. Ayan. Ito, statement pa to ni Yusek Bernardo. I have known Senator Jinggoy Ejercito Estrada since I met Senator Jinggoy through the social circles of Senator Bong Revilla. We usually had encounters during the social gatherings of people in the movie industry. We developed a close friendship. So, wait. Lumalabas, mas nauna niya makilala, naging kaibigan si Senator Bong Revilla. And I have known Senator Jinggoy
Ejercito Estrada since I met Senator Jinggoy Estrada to the social circles of Senator Bong Revilla. So, hindi because nagtrabaho siya sa Manila. Diba? So, we usually had encounters during social gatherings of people in the movie industry. We developed a close friendship. So, naging kaibigan niya si Senator Bong Revilla, naging kaibigan niya si Senator Jinggoy Estrada. Yun yung ayon kay Hernandez, rather, kay Bernardo. Bernardo, na matagal na rin silang magkakilala ni Estrada at 2010 pa lang, binabakapan na raw siya nito para maging wait. Ayan when I was assistant, 2010 pa lang. So, mayor ang kanyang ama. Regional Director of DPWH 4A, Region 4A, Senator Jinggoy was backing me to become a regional director. regional director. Ilan pa sa mga pangalan sa dokumento ay sina former DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating Undersecretaries Bernardo at Catalina Cabral, dating Regional Director Gerard Opolencia at dating District Engineer Henry Alcantara. Direct bribery, graft, Ito, mga kuya. Direct bribery. Yan. So, I am executing this affidavit of investigation in my capacity as investigator of this case to recommend the charges be filed against the following. Ayan, sinama nga. Plunder, Jinggoy Estrada, Roberto Bernardo, Manuel Bonoan, Maria Catalina Cati Cabral, Engineer Gerard Opolencia. graft at plunder. Naku, marami pang John Does and Jane Does. Ang charges na Okay, ayan one na, mga kri. May kasama na dito si Senator Jinggoy. Ano pa? sasampa sa batch ni na Estrada Yan, graph. sa ilalim So, again, Jinggoy Estrada, Bernardo, Bonoan, Cati Cabral. ng batas, non-bailable ang plunder. Sinubukan nating hinga ng komento ang NBI kung ano pa ang pinagbasehan ng kanilang rekomendasyon na kasuhan ang mga ito bukod sa testimonya ni Bernardo, pero hindi pa ito sumasagot sa ngayon. Alam mo mga kakri, kasi minsan mga cases. Kaya lang, alam naman natin, mga media talaga magtatanong yan. Pero alam nyo, hindi naman kailangan itanong. Basta na-file yan, hindi hayaan na natin mag-imbestiga. Yung investigador, hayaan na natin sa sa DOJ, sa ombudsman, hayaan na natin ang ombudsman. Diba? Minsan hindi lahat sinasiwalat ng NBI. Hindi lahat sinisiwalat ng mga prosecutor sa media. Diba? Hindi nila yun obligasyon. Basta ang obligasyon nila, magsampa ng kaso. Magsampa ng kaso, then if you will get the documents, they will consider it as public document, you will be given your furnish a copy. Diba? Pero kung paano, ano style nila, strategy nila, hindi na dapat tinatanong yun. Kasi mababasa mababasa, nung dinidemanda, yung pwedeng galaw. Hindi na yung sinasabi pa. Kaya wag natin asahan na lahat ng interview ng media rito, pagbibigyan. Diba? Tama na, enough na yung may kopya kayo. Diba? Kung labanan na yan sa preliminary investigation, and that's it. Diba? At kasi ang mahirap kasi dito mga Chris, na totoo lang. Pag sobrang publiko na publish, masyadong nasa sa publiko ang bawat kaso, hindi pa man nadidesisyonan. Diba? Ivy Grace siya. Taga Australia siya. Kahit na hindi pa or wala pang kasalanan yung tao na nabanggit lang yung name, sinampahan lang ng kaso, Rai Lopez ng South Korea. Ang dating kasi ng tao, guilty na diba? Mabanggit lang yung name. Ito sabihin lang halimbawa si A, corrupt yan. May magbintang lang na corrupt. Yung mga tao, minsan iisipin corrupt na. When in fact, hindi naman pala. So yun Katulad kanina, 'di ba sinabi ni Justice Andres Reyes kasi 'di ba pwede man namin makita yung cellphone mo, yung laman, hindi po kasi baka makita ng asawa. Dito, magalit asawa niya. Kailangan sa kaso at baka
Magalit yung asawa ko. Sabi niya, di ba? Kaya nga kanina. So, ano ba, meron May tinatago. bang ibang issue doon na ayaw malaman niya ng asawa niya? So, yun eh. Kaya di ba sabi niya, kaya nga ayaw ko sanang isa publiko yung mga hearing. Alala niyo, Ma'am Sat, Totoo pinanood naman natin yun, kanina mga yan. kaklir. No? Hindi ko naman Napanood sa natin kanina kinakampihan yan. ng ICI. Sanay kasi si Justice Andres Reyes ng hearing, justice yung normal, siguro kung controversial lang talaga, doon lang nagkakaroon ng na media, na live stream yung mga hearing. Pero yung normal, ayaw nila ng yung parang ginajudge na ng publiko. Diba? Nag-judge kasi ng publiko, tapos wala pang proper na mga questioning doon sa mga nagbibintang. Diba? So with this, kahit ganyan, lumabas mga ka-clear, pinakita rito na kinasuhan, dinagdag sa kaso, si Senator Jinggoy at saka si Senator Robin, no? Kasi may case ng una So nagdagdag lang nag-file na sila ng motion to include the two. Diba? Because of the affidavit or salaysay nitong si Bernardo. Okay? Pero kung lawyer ang kung mindset na isang lawyer pag-uusapan natin, ito tinidiscuss lang natin kung ano yung case. Pero it doesn't mean na dapat tayo, mga ka-clear, manghusga tayo sa kanila. Hindi. Huwag natin silang husgan. Kasi, kailangan mapakita nung nagbibintang yung mga elemento nung crime bago yan mahusga ng korte. So tayo, magkakaroon lang tayo sa sarili na opinion, pero yung opinion natin, it will not matter at all. Diba? Dahil ang magdi-decide yan at the end ay court pa rin. Pag na-acquit yan, at feeling natin, kung feeling natin may kasalanan, basta na-acquit yan, wala tayong magagawa kundi nga. Kaya nga, ang gusto ng Pangulo Marcos Jr., kompletong ebidensya. Hindi pwedeng parang nakuha mo lang, ichinismis lang sa'yo, tapos isasampa mo ng kaso. Dapat matibay. Siguro ito lang sa akin mga kri, baka lang. Pinalakas pa nila yung kaso. No? Baka pinalakas pa nila yung ebidensya. At nung nakita nila malakas na ebidensya, tapos may backup, then that's the time na nag-file sila. At pwede nilang mapakita na meron ng reasonable certainty of conviction. Ito sasampa nila ng kaso. Yun. So muli, yung dalawang magkaibigan na naman ang mag-best friend. Nalalagay sa alanganin sa ngayon mga ka-clear, ha? Mag-best friend talaga, attorney. Dati na sila magkasama because of Napoles. Tapos ito na naman sila. Sila na naman ang tinuturo. Sila na naman ang bida. Pero, nakapagsabi ba si Senator Jinggoy na ano na siya dati na siya nakasuhan uulit pa ba siya? Diba? Uulit pa ba siya sa ganitong klaseng eksena? Well, nakasuhan na nga siya. Well, tingnan lang po natin. Sana di ko na marinig ng lack of sufficient evidence sa mga hurado. Ito tingnan natin yung ano natin. Babasay ko ulit. Ito yan mga klira. Ito yan. Okay? Kaya dapat matibay ang ebidensya. Hindi lang basta-basta. Witness, documents. Sinabi ni Pangulo yan. Kasi, kung isipin nga natin yung AMLAC nga na ituro si Senator Bong Revilla. Hindi siya. Sa bank account niya pumasok. Attorney, pareho po ba ng kaso si Bong at Jinggoy? Plunder din yung pinapakaso Diba? 25M. Hindi, 125M nga sabi. Diba? Well, anyway, diba? Ito yun So, ang sabi, nung in-interview, I forgot si Karen Davila po yata. May in-interview na may nag-interview sa isang Sandigan Bayan Justice na nag-a-aspire para maging ombudsman. Attorney Claire, kaya po ba magpakulong ng Big Fish po bago magpasko, December 3? Na po, tomorrow, layo pa yung Pasko. Malayo pa yung Pasko, let's see, Maylina. Let us see. Ayoko magsita baka sabihin, pinangungunahan ko yung ombudsman o Sandigan Bayan. Mahirap But let's see, malayo-layo pa yan. So, 2 weeks to go. 2 weeks to go.
minsan kasi pag nagtatagal yung case, sobrang tagal ng hearing. Nawawala yung witness. Nagbabago yung salita ng witness. May iwasan ba natin hindi magtagal ang paghiling ng case? Mga kli, tignan nyo ha, pakita ko to sa inyo. Kita ko lang, para ma-realize nyo. Yan, di ba? Ang dami niyan, mga kli. Madami sila. Madami yan, madaming tao. May John Doe's and Jane Doe's pa eh. So, ilan yan? Okay? Pero ito baka mahirapan until ma-identify to. Ito yung John Doe's and Jane Doe's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, okay, 6, di ba? 6 na to. 6 na yan. So, halimbawa, lagay pa natin si Senator, ano dyan, 7, Bong Revilla. Now, mga ka-clear, ito pa lang, kay Senator Jinggoy, may lawyer na yan. Bernardo may lawyer yan. Bonoan may lawyer yan. Cathy Cabral may lawyer. Coloncho. Dapat sa bawat hearing na yan, lahat sila dapat ay pare-parehong available sa dates ng hearing. Pag isa lang dyan ang hindi pareho, i-adjust yan. I-adjust yung set ng hearing. Kaya dapat, pag nag-set ng hearing, kung hindi available yung isa, dapat kumuha siya ng ibang lawyer na available. Diba? Dapat pag sinet na ng court na, let's say, March 5. March 5. Diba wala nga? March 5. March 5. Hindi pwedeng dahil. Ganun kasi nangyayari mga clearance. So, totoo yan kasi ako nag-hearing na rin ako sa Sandigan Bayan. So, ang dami naming lawyers. Ilang kami? 6. Kasi let's say, 6 yung respondents. Hindi ba? Kanya-kanyang lawyer yan. So, tatanong ngayon, available ba? Attorney Castro? Attorney ganyan? Attorney ganyan? So, dapat pare-pareho kaming date. Pero sana, with this, hindi siya ma-postpone dahil hindi pwede yung mga lawyers. Diba? Hindi siya dapat ma-postpone. Pag hindi available lawyers, dapat may sub. Diba? May corroborating na counsel. Yun lang. Para hindi siya ma-postpone. Okay? So, may mga pagkakataon naman, yung court ang siyang nakakapagpa-postpone. Bakit? May 2 judges na may sakit. O yung judge na maghihiring may sakit. Yung prosecutor, wala kasi may sakit. So, may mga ganong instance eh. So, kaya minsan nagtatagal. Sa dami ng hearing kasi, sa totoo lang, ang Sandigan Bayan naman, di lang isang hearing yan eh. Maraming cases yan eh. Minsan, sa isang araw, ilan yun? Let's say, 6. Attorney Calacco, sabit din mga COA ng ghost. Bakit wala kami balita sa kanila? Sa COA? Wait. Sino yung isa na freeze yung assets? Lipana. Right? COA yun, di ba? Na-freeze na yung asset niya eh. Na-freeze yung asset niya. So, tingnan natin kung saan siya pwedeng ipasok. Ito kasi I think, mga kali, hindi ko kasi nabasa yung buong ano nito eh, buong kwento. So tingin ko ito, yung may partisipasyon sa construction mismo. Baka yung COA, ibang case yun. So hindi ko nabasa pa eh. Pero alam ko na freeze na yan. May freeze order na ng assets, no? Itong si Lipana, taga COA. Okay? So, yun lang mga ka-clear ha. Pinakita natin, muli, tayo dito, hindi tayo judgmental. Pinapakita lang natin, ito yung mga kaso. Pinapakita natin, paano sila nasabit. Paano sila na-include. Okay? So, alam na natin, di ko na kailangang i-describe, i-explain sa inyo yung plunder, saka graph. It's all about pondo ng bayan. O katulad ng kinuwento ni Bernardo, umingi ng 25%. Itong si Di Umano, si Senator Bong Revilla sa kanya para sa system project. At siya pa'y nag-deliver. So, pondo ng bayan. Diba? Ay na. Pag nawala ang mga Duterte sa ating bansa, tatahimik ang ating bansa totoo. Ang tunay na salot Duterte with Alipores sa Senador at Congress. Sa akin, mga ka-clear, although sabi natin huwag tayong judgmental, pero for me, yung records, they can say na it all, yung mas malala
Kasi hindi naman maiiwasan na mukhang may corruption din naman sa panahon ni Pinoy, ni Mabel Quinjo, shout out. ni Madam Gloria. So, di ba? Pero ang lumala, ang masyadong umalagwa, mga clear. At the time nung build. Kasi di ba nagulat ang Pangulong Marcos Jr. na, teka lang, bakit wala ng participation yung local? Bakit nahayaan ng DPWH mamayagpag nang walang kaalam-alam na yung local, hindi nang sinasangguni? O kaninong panahon yun? Panahon ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Sabayan mo pa mga kaklira, maliban sa ghost projects ni dating Pangulong Duterte, Farmally pa. Ang dami. Farmally pa. Diba? So, yun lang mga ka-clear, ha? Yun lang. At maraming salamat kay K-Burn. Nako po. Problemado si Jinggoy tsaka si si Bong Revilla. Nako po, mukhang balik tanaw sila. Ayun lang. Salamat, attorney. Nako po. Sige, next topic tayo. Mag-last 2 topics tayo bago tayo mag-end. Okay? Wait lang. Countdown muna tayo. Mag-last 2 topics tayo.